Ay, what's up? Kung saan mapanig kayo ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ako nga po, share po natin to ang tunay na pagkatao ni Attorney Conti at Dilima at pagbuo ng ICC. Ito po, sasalansanin po dito ni Ka Eric. May mga punto di gusto po siya dito ang kailangan nating malaman dito sa pagkatao ni Attorney Conti. Okay, simulan po natin to. Ito ko ito'y bubulgar sa inyo. Si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL. Yan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. The ILPS was created by Communist Party of the Philippines at ginawa siya na International Alliance. Ang ILPS was part sa mga nagtulak para mabuo ang ICC. Biggest winner of this, dalawa. Edit po dito sa video na to, Mark My Channel TV. Okay, share po lang po namin tong mga magagandang videos na ganito. Thank you. Ang biggest winner sa nangyaring pagkakadukot at iligal na pagkakadetine kay Pangulong Duterte, maliban kay Marcos at kay Romualdez, na sila ay mawawalan na ng malakas na threat of political opposition dahil wala na si Pangulong Duterte physically at isusunod nila si Vice President Sara Duterte to consolidate power. The biggest winner dito po sa isang napakalaking pagtataksil at pagkikipagkonsabahan ay ang CPP, NPA, NDF. That is the reason nationwide sila ay kumikilos at nagpapalakpak para magparada sa pagbubunyi sa nangyaring pagkadukot at iligal na pagkakadetine kay Pangulong Duterte. May mga na nababalitaan kami tungkol dito sa ICC na ito ay parang isa sa mga pinakahawak ng mga makakaliwa. Totoo ba yun, Ka Eric? Magandang tanong ang binuksan ni Brother Jay. Yes. Thank you for that question. Ang ICC po was a creation of non-government organizations. Mainly mga leftist, socialist-oriented, and communist sympathizers na nakabase sa Europe. There is one organization na binuo, Jay, sa tanong mo, na ang tawag ko ay ILPS, International League of People's Struggle. The ILPS was created by Communist Party of the Philippines at ginawa siya na International Alliance. Ang ILPS was part sa mga nagtulak para mabuo ang ICC. Therefore, ang ICC was an idea in the creation of leftist organizations, pro-socialist groups, and pro-communist operators na mainly na sa Europe. So, hindi katakataka sa tanong ni Jay kung ito ba ay konektado sa local communist terrorist group. Of course, pasensya na po kayo, mga kababayan, at dito ko ito ibubulgar sa inyo. Si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Yung pala. Created by CPP purposely. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, but siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines. Kasi? Diba? Kasi recommended siya ng Central Committee International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. Katabi lang ng Hague, Netherlands. Kasi kung matatandaan kasi natin, Ka Eric, hinihingi noon ng Pilipinas itong si tatay ni Marcos. Kilala mo yung pangalawang tatay ni Marcos? Si Joma. Hindi maaaring arestuhin si Jose Maria Sison, ang founding chairman ng CPP, NDF, NPA. Ayon kay Attorney Edre Olalia ng National Union of People's Lawyers o ng NUPL at isa sa mga dating konsultan sa peace talks sa pagitan ng pamahalaan ng rebeldeng CPP, NPA, NDF, ang estado ni Joma ay isang refugee at nasa ilalim ng political asylum sa The Hague, the Netherlands.
Wala rin anyang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Netherlands, kaya walang legal na proseso na maaaring gawin upang mapabalik ng Pilipinas si Joma. Bukod dito, questionable rin anya ang warrant of arrest na inisyu ni Judge Telva Bunyi Medina ng Manila Regional Trial Court Branch 32 na nag-aata sa mga law enforcement agency na arestuhin ang grupo ni Joma Sison. Si Joma at ang kanyang mga kapwa-akusado ay sinampahan ng kasong multiple murder dahil sa natagpuang mass grave sa Inupacan, Leyte noong dekada 80. Ito, ang ilan sa mga pinakamatibay na kadahilanan umano na walang kinalaman si Joma Sison sa mga pangyayari sa Pilipinas ay wala na siyang authority sa mga makakaliwang grupo at ito pa ang sinasabing nagpopondo sa kanya. Ang mga paratang na ito ay makatwirang sinagot ng kanyang abogado na ang pamilya ni Sison at ang kanyang asawa na si Julie De Lima na tiyahin ng isang senador sa Pilipinas na si Laila De Lima ay nagmula sa mga prominenteng pamilya, kung kaya hindi napatunayan ng korte na may koneksyon pa rin si Joma sa makakaliwang grupo. Kung kaya magpasa hanggang ngayon para sa Dutch government ay itinuturing siyang political refugee o isang taong nanganganib ang buhay sa isang hindi makatarungang pagtingin sa kanya ng pamahalaan. Subalit para sa mata ng mga karamihang Pilipino, si Joma Sison ay isang terorista na sumira sa napakaraming buhay ng mga Pilipino. Point. And they were very powerful people involved. So much so na pag nanghuli ang pulis, siya pa nakakasuhan. So long story short, dun nag-umpisa ang aming storya. So let me address this now to Senator De Lima. She started out by saying, Alan is the last person in this world to talk about human rights. You should be the last person to talk about due process. Wala kang karapatan. So let's address that. Ano po ba nakalagay sa Philippine Constitution, ma'am? Kayo po, ma'am, ang naging Secretary of Justice. Di ba nakalagay? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, si President Duterte po ay isang person. Person po siya. Sabi po ng Constitution, no person. Ako po, person din po ako. So, paano mo sasabihin you're the last person who should be talking about it? Wala pong last person sa Pilipinas ang pwedeng pag-usapan ng human rights kasi para sa lahat yan. Hindi lang para sa advocates at pseudo-advocates and sa politiko yan. Ang human rights ay para sa lahat, no? So, okay, let's go now to the issue na ayaw nyong sagutin at diretsyo. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute, sa rules ng ICC, sa batas ng mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa aeroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado niyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, ito ay isang political agenda. Paano kung umagri ang ICC, tapos magpalabas ng red notice ang Interpol, sabihin ni Marcos, kami ay sumusunod lang. Damputin si Cayetano, Darwin sa Villamor, ilipad. Ano sasabihin niya? Asan ang warrant? Doon ka magpaliwanag. Malaking problema. Tama. Ano po ba ang martial law? Oh, warrantless. May warrant, hindi natin maintindihan. Bakit? Hindi inisyu ng korte natin. So, napaka-importante. Kaya nga may 3 branches tayo. Kaya tayo may separation of powers para nawawala yung kuntsabahan. Connivance. That is very, very important. Pag inalis mo na yan sa taong bayan, yung karapatang pantao niya mawawala. So wag po natin alisin sa mga Pilipino. Katulad niya, mayroon sinabi, yung mga fake news.
Dadamputin namin kayo. Ano to, damputan na lang tayo? Yung gusto nyo damputin, basta nyo dadamputin. Kung meron kayong gustong gawin, huwag nyong padaanin kay Torre. Padaanin nyo muna sa korte. Yan ang purpose ng korte eh. Para sila ang humusga kung tama ba o mali. So ito ay isang video galing sa ibang Asian country, no? So meron tayong couple, kapatong yung babae doon sa lalaki. Ay, ngayon po yan, Binita at si Monica Eric at ni Senator Alan Peter Cayetano doon. Okay, kasi nung panig kayo naman doon naroon, sana po ay nasa mabuting kalagayan. At hanggang dito na lang muna po ito at mag-ingat po kayo lahat para